Hi guys! So, welcome back sa channel ni Road Trip Boys. This is Roy, of course, ang inyong ka-road trip. And i-walkthrough ko kayo doon sa last na unboxing ko, yung pagkaka-install ko na sa kanya at saka paano siya gamitin. Yung all-in-one na car DVR gadget for motorcycles. So, this is our bike, isang Bristol Venturi 500. At dito ko kinabit yung DVR. So first, okay, walk through tayo. Okay, first, installation. Let me talk about yung installation niya. Hindi siya, well, madali siya na mahirap. Madali siya siguro dahil pagka hindi ka maarte, okay lang yung mga cables na kalabas, madali lang siya ikabit. Kasi in fact, pwede mo siyang i-power directly sa USB. Dito, pwede mo siyang i-power. So kakabitpan mo lang siya ng, in fact pwede pa nga siyang gumana sa power bank eh. So pero hindi naman natin gagawin yun kasi madali mauubos yung power bank. Nasa biyahe ka, ubos na yung power bank, yung laman ng charge ng power bank mo, eh wala ka pa dun sa destination mo. Tapos ang tagal pa i-charge nun. So but yeah, kung hindi ka maarte, kung may ganito kang USB, katulad nito, may onboard din ng Bristol Venturi na USB na port, pwede kang dumiretso dyan. Kaya lang, unfortunately, yung dito, I don't think, actually correction, I don't think kakayanin nito yung device kasi ang requirement niya is 5 volt at 2 amps. So, medyo malayo. Kasi yan, I think, is only, wala pa yatang 1 eh. Wala pa yung 1 amp. So anyway, so kung hindi ka maselan, madali lang siya ikabit. Kasi yung mga wires, pwedeng naka-expose lang. Ngayon kung medyo gusto mo maarte siya na nakakabit, nasa loob lahat na, nakamount lahat sa loob, medyo mahirap siya. Lalo na yung mga ganitong bike na I have to remove this, ito, yaan, tong part na to. So nirun ko dyan yung wire hanggang sa likod, hanggang dun sa yung camera nasa likod. Ayan. Okay? So para maikabit ko siya lahat sa loob, medyo it took me some time. Okay. So ngayon, yung wiring natin, ito yung isang camera. Ito yung camera sa front. Ayan o. Ayan siya. Dito ko siya mount. Hindi naman din siya ganun ka eyesore. Actually, kung bibiglain mong tingin, halos wala. Ganun din sa likod. Kung nandito ka sa likod, halos hindi mo siya halata. No? Ganun siya. Wiring wise, napaka straightforward. Madali ikabit. Ayan siya, ito yung actually yung camera sa front, hindi ko na kailangan idikabit yung kanyang extension na cable na sumama, it went with it. Hindi ko na kailangan iduktong kasi masyado magkalapit. Okay? So ang kinabitan ko lang ng extension yung sa likod, umabot siya dito. Actually ang dami pa, ang haba pa nung cable. Yung sa power, more than enough. From here hanggang sa winire ko yan dito, nandito siya hanggang dito, winire ko siya sa battery. Napaka haba, still marami pang sobra. Okay, in terms of installation nito, medyo madali lang siya, madali lang ikabit dito sa likod yung bracket niya. Ito, madali lang siya ikabit. Ang problem, pag nakakabit na siya dito, so syempre madulas tong accessory na to, tong bracket na to, no, sa front, yung windshield. So medyo medyo madulas siya, makinis siya. Pag kinabit mo to, kahit yung mga spacers na kasama niya at masikip na nga, tumutungo pa rin, tumutungo siya. Okay, so ang solution, ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng double-sided tape, yung pang automotive o yung high grade na version. Hindi yung basta double adhesive lang, hindi. Yung parang goma siya na na mabibili nyo sa mga hardware, 3M ang brand, sa mga
automotive na mga section, yung gray, red yung ano niyan yung wrapper niya. Yun, I suggest get that. I-wrap nyo muna dito, doon sa mismong bracket ninyo. Tapos, saka nyo ikabit yung mismong bracket. Kahit anong lubak, ngayon, tinest ko to today, kahit anong lubak, anong bilis ko, hindi siya tumutungo at all. So, problem solved. Diba? Problem solved. Yan yun ang masasabi ko. Kasi kung wala yan, nandito pa nga lang ako nasa garahe pa nga lang ako, just because yung weight nito mas mabigat na compare mo dito, tumutungo na siya unti-unti pero ito ngayon kahit anong gawin mo hindi siya tumutungo. Hindi siya tumutungo because dito dumikit siya. Remember, madali lang naman alisin to pagka ayaw ko na, 'di ba? Alcohol lang yan o kaya oil lang lagyan ko, kaya ko nang tanggalin yung pandikit. Etong device na to can be fitted or pwedeng ikabit kahit sa anong bike. Yun ang kagandahan sa kanya. Now, basta tandaan nyo, ito yung bracket niya. Bago kayo siguro kumuha, kung nagustuhan nyo rin to, gusto nyo rin magkabit, pag-isipan nyo muna mabuti kung paano nyo ikakabit tong bracket niya. Ito lang yung kasama niya So, kailangan meron kayong ganito. Like I said, ang main purpose nito is para ma-eliminate natin yung cellphone natin. Ako yung dati yung cellphone ko lagi nandito, exposed sa init, sa elements, sa vibration. Imagine may vibration dampener pa ako, pero still masisira yung cellphone mo So I suggest to get one. Ito mas maganda, meron ka nito, built siya talaga sa vibration, so may vibrate na environment. Mas okay ng ito than yung mamahalin natin mga telepono, di ba? Next, let me walk through you guys sa features nito. Okay, you'll be impressed dun sa features niya kasi parang for its price point, napaka-jump pack nung kanyang features. Yung mga meron yung high-end na mga ganito, siya na naikabit niya sa murang factor lang, okay? Mas murang device lang. Syempre, 'di ba, mas gusto naman na talaga natin yung mas mura. All right. So, first, switch na natin ignition. Welcome. Okay. So, ano bang mga meron siya? Meron siyang camera, yung DVR. Ito importante ito sa akin kasi hindi lagi naka-on yung aking camera na ginagamit ko nga. Hindi lagi siya naka-on. So, ito, naglo-loop siya ng recording. So, mas gusto ko siya na lagi siya naka-on, naglo-loop siya, papatungan lang niya yung pinaka unang-una mo pang ni-record. Basta wala nangyari, you can continue na mag-record lang siya na mag-record. Pag may nangyari, well, doon na nag-i-stop siya mag-isa para mamarkahan niya yung pinaka-last na insidente at hindi mo na siya kailangan hanapin pa, 'di ba? So yan. Okay, you can see nung inon ko yung engine, yung motor, naka accessory siya, no. Right now naka-ignition siya. So yung dot na yan means it's recording. So ito, pag pinindot mo siya, ito na yung camera niya. Ito yung primary niya na camera sa harapan. Ito yung secondary niyang camera which is nasa likod. Now, para mapalitan mo siya, ito yung pipindutin mo. Ayan. So nagpalit naman sila ngayon. Ito yung primary yung primary mo na ngayon nasa likod. Ang secondary mo yung nasa harapan mo. So para full screen, ito yung nasa harapan, ito yung nasa likuran. In fact, para siyang may para kang merong rear view mirror, no? Yung mga bagong sasakyan ngayon na pwede mo nang gamitin na rear view mirror mo camera. So yan, pwede siyang ganon. Now, you have the time. Tapos, ito GPS niya na signal. Yan signal yung may GPS niya yan. Bluetooth, Wi-Fi. Wala ko na ibig sabihin ng car Tapos yung memory card.
no? And then the time and then the date. Now, if in case yung feature niya automatic sa ano niya, sa video niya, naka-watermark yung date and time, no? So pag pumasok ka, ito pwede mo i-lock yung ano, no? Pwede mo i-lock yung video para hindi kaagad siya basta napipindot, hindi siya basta napipindot. Okay? Wala masyadong nagagalaw. So maganda rin naka-lock. Yan, lock mo siya. Okay. Tapos settings. Sa settings, ito yung meron. You can change yung resolution. Okay? Loop recording. Ayan, pwedeng 1 minute, 3 minutes, at saka 5 minutes. So, bakit ako naka 1 minute? Para mas madali ko siyang mahanap. Hindi ko na kailangan panoorin pa yung pagkahaba-habang 5 minutes. Okay. Tapos, of course, ito yung sensor niya. Pag inilagay mo siya diretso ikinabit mo siya diretso yung power supply niya diretso sa battery. Yung power supply niya, meron siya nung parang para siyang relay na pag nag-drop yung battery at a certain voltage, hindi na siya na unsafe, na hindi mo ma-start yung engine mo, mag-stop siya mag-record, mag-stop siya mag-sense. So, meron siyang ganon, which is actually okay din. Kaya lang medyo pa ako nun, hindi pa ako sanay, kaya diniretso ko muna siya sa ignition, yung switch na yon, no? Yung nag-on lang siya pagka nag-start na ako ng engine. So yan yung G-sensor. So ang function ng G-sensor niya, no, pagka naka-switch off yung engine, tapos may tumama sa kanya dun sa bike, yung kanya motion sensor. Yung motion sensor niya magmo-move, gagawin niya yung event, vi-video niya or pipicturean niya. So depending on the sensitivity level, may tumama lang na aso o pusa, i-record niya na yung buong event. So yun yung function ng G-sensor. Date, watermark, yan yung sinsay ko, recording settings, naka-on, previous camera mirror. Tapos GPS, basta yun, mga GPS settings, no? So, okay. Yan yung mga settings ng camera. So pagka ngayon, I think hindi ko naman talaga kailangan, pwede ko muna siya i-stop. So ngayon hindi siya nagre-record, nakaparada lang ako eh. So yan yun, no? Next is yung CarPlay for Apple phone users, Android Auto, which is ako, katulad ko, naka-Android ako. And then yung panel, pag yung Android Auto, ganito yung itsura niya. Diba? Okay. So, click natin yung house. Balik tayo dito. Yung panel, ganito yung itsura niya. Ito, equip siya ng tire pressure monitoring system. So, pinurchase ko siya kasama na dito. Pero may option siya na hindi kasama. Mas cheaper yon. So, think about kung talaga ba kailangan ninyo or hindi. But for me, mas gugustuhin ko ng meron. Kasi, importante sa akin yan. Meron ako nung original ko na Car UD o KRUD. Accurate yon. Accurate siya. Ang difference nila, kinumpare ko, difference nila doon is around 1 PSI. So, I can consider na ito as accurate as is na talaga siya. Ito, compass. Ito, altimeter. Okay? Ang galing. Sa totoo lang, yung panel niya, wala akong masabi. Back. Okay, of course yung replay, kung gusto mong mapanood yung ma-playback yung mga videos na tinake niya. Tulad nito, pwede mong check. That's the rear camera. Okay. Ito yung front camera.
So ilalagay ko yan sa, kukunin ko, hatakin ko siya, lalagay ko siya sa video, yung talagang kuha niya para makita ninyo. Back tayo. Okay. Settings. Okay. Yung tire pressure, may choice ka kung bar or PSI. So, of course, ako naka PSI ako. Yan ang familiar ako with eh. Tapos temperature, naka Celsius ako. Warning on. Para pag yung yung na-puncture ka, sumisingaw yung goma mo, mag-a-alarm siya. Huh? So, meron siyang, pwede kang maglagay ng temperature, ng alarm, at saka ng pressure. Pag tumaas siya, masyado, mag-a-alarm siya. Pagka bumaba siya masyado, mag-a-alarm siya. Okay? May, siya, pwede mo siyang i-change doon. So, that way, mas monitor, mas may iwasan mo yung putok, at yung sabog ng goma. Mas safe, lalo na dalawa lang yung gulong ng mga motor natin. Diba? So, yan yung kabuuan na details ha. Close, settings. So that's the TPMS. Speed unit, kilometer per hour, hindi naman tayo miles per hour. Screensaver, inalis ko yan kasi nag-go off siya bigla pagka inilagay mo siya ng on. GPS info, in fact maganda yung GPS info niya, marami kang makukuha sa kanya, ma-tap na info kung talagang especially ako mga nagno-north loop ako, nagaganyan ako madali ko siyang makita. Language, of course, marami. Naka-English tayo. Time setting, madaling mabago. Naka 12 hours ako. AM, PM. Okay. Phone audio. Key volume. Yung pag pinipindot-pindot mo siya, tumutunog siya. Okay yun. Wi-Fi switch. Format yung SD niya. Meron siya reset factory setting at saka yung app version niya. By the way, yung app version niya po pwede mo siyang i-update pag nakakuha ka na nung application ng KYCam 2. KYCam 2, okay? Yun yung application ng para sa cellphone, pang Android. Okay. Bluetooth, of course, iano mo siya, siset mo siya. Okay. And yeah, that's it. Ngayon, punta tayo sa Android Auto. Okay, i-demo ko sa inyo ano yung tsura niya. Okay. Ito, guys, yung itsura ng Android Auto niya, no? Pang Android. So, if meron kayo doong mga sasakyan na may gano'n na Android Auto, yung CarPlay, same menu siya. Same menu. I tell you, para naka-premium ka. Premium yung yung nakuha mo dito. So, yan. Even Viber, well, yung mga mga messaging apps, yung mga ganito, hindi siya hindi siya yung mababasa mo talaga yung message, rather notifications, mga notices, no? So yan ang laman niya. So you have your messages directly coming from dun sa phone mo, hinahatak niya dito, ma-update ka niya kung meron pumasok na message, yung maps, of course yung calendar, messages, messenger, okay, mga alerts ng news, Google News. You have yung phone, podcasts, reminder, settings, chat ulit, yan, SmartThings, Spotify, Telegram. Yan yung mga ko kasi mga chat applications ko, and then there's your Viber, weather, WhatsApp. Now kung basta naka itong part na to, itong menu na to, menu niya, shortcut niya doon sa phone mo. Okay? So makikita mo to, ito. Okay. Ito yung oras, LTE, at saka yung battery. Yung battery dyan, hindi mo battery yon ng ingay naman, no?
Hindi siya battery ng ano, hindi siya yung battery ng motor. Battery siya ng cellphone mo. So dito makikita mo na siya agad kung kailangan mo siyang i-charge. Okay? Kailangan mo siya i-charge. So yan yung mga menus niya. Ngayon, pag nilagay mo siya dito, pinindot mo to, lalabas siya. Ito yung GPS ko. Ito yung kung pwede kong mga shortcuts ng most common locations na pinupuntahan ko. Spotify. Okay? So, pipindutin mo to, babalik ka ulit dun sa home. Okay, pipindutin mo to, babalik ka ulit dito. Now, yung Android Auto is working sa pamamagitan ng Bluetooth. Pag nag-connect ka ng Bluetooth, makaka-connect ka na. Pero ginagawa nung phone, hindi ko alam kung paano niya ginagawa yun. Basta inililipat niya sa Wi-Fi. Pagkalipat niya sa Wi-Fi, so yung Wi-Fi mo ngayon becomes yung connection mo dito. Mabilis siya. Na instant yung connection. Yung phone mo, i-on mo lang yung mobile data mo, nakukuha na niya dito. So, syempre, nakakonect yung phone mismo. Like I said, menus ng phone to Yun ang nakikita niya. Okay? So, tinry ko siya. Maganda siya. Accurate siya. Very convenient. Eye level. Hindi mo kailangan tumungo, sumilip doon sa phone mo kasi nandito mas tutungo ka pa. Hindi. Diyan talagang mata mo lang yung gagalaw coming doon sa view mo sa harap. Titingin ka lang ng konti dito, makikita mo na siya. Okay? At saka maganda sa kanya, kahit naarawan siya, hindi ka masyadong matatakot kasi meron siyang hood. Ayan o. May kasama siyang hood. So yung memory card niya nandito sa ilalim. I suggest na ikabit nyo muna bago nyo ikabit dito sa bracket. Ilagay nyo na yung memory card. So right now, like I said, ang ginagamit kong memory card is 128GB. Marami yon, malaki yon, I know. Parang baka overkill, pero I feel na tama lang kasi with the quality of video na ginagamit niya is madali rin namang mapupuno. So, to give you an idea guys, yan yung TPMS niya, what you're looking at right now. Yan yung TPMS niya, or Tire Pressure Monitoring System niya. Hindi mo kailangan tanggalin yung mismong gulong para lang ikabit yung TPMS niya. Kasi pito lang siya. Sa pito, may kakabit mo na yung TPMS niya. Convenient, di ba? Wala ka rin ibang settings na kailangan gawin. Pagkakabit mo sa kanya, automatic magbabasa na siya dun sa computer niya. So ayan guys, no, yan yung ating setup. Sana may natutunan kayo. You can explore, up to you. Kung gusto niyo magkabit. Pero this is my review of noong car DVR na to, no? Like I said, ang purpose ko dito talaga is yung video, para if in case man merong mangyari, I always have something na may video ako lagi na record ko. Hindi natin masabi, on the road tayo. At least meron tayong evidence to show na yung side of the story natin, kasi laging dalawang side ng story ng aksidente. So at least yung side ng story natin na i-record natin, di ba? Okay, so with that, I hope you guys liked it. Give me a thumbs up, like, share, and subscribe. Pag hindi pa kayo nakasubscribe, marami pa tayo di-discuss dito sa channel na to. In the next episode, discuss ko yung maintenance, paano ako nagme-maintain ng Bristol Venturi 500. Okay? So, i-explain ko sa inyo yan. At baka sakaling may makuha kayong tips. Alright. With that, thank you again sa panonood. At maraming salamat sa inyong suporta. See you guys. Bye.